Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Lucas Kabanata 22, talatang 27. Ito po ang sinasabi. Sino ba ang higit na nakakataas? Ang nakadulog sa hapag o ang naglilingkod? Hindi ba ang nakadulog sa hapag? Ngunit ako'y kasama ninyo bilang isang naglilingkod. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos at mapagmahal sa lahat, naririto ang iyong mga anak upang magpasalamat, Panginoon, sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay. Maraming salamat sa muli mong pagising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan. Maraming salamat, O Diyos, sa kalakasan na iyong ibinigay sa amin, O Lord. Sa umagang ito, Panginoon, patuloy kong inilalapit sa inyo ang aming mga kapatid, kaibigan na nasa banig ng karamdaman. Patuloy mo po silang abutin na pagalingin. Partikular na po si Nico na aking pamangkin na mayroong karamdaman. Lord, abutin mo po ang kanyang mga katawan upang manumbalik ang kanyang lakas. Patuloy mo po siyang gabayan. Hipuin, O Diyos, ang kanyang katawan upang ang mga sakit na nawala, katulad ng high blood, diabetes, sakit sa bato, sa kidney, Panginoon. Lord, ikaw ang siyang tanggal nito, Panginoon. Kayo din po, Panginoon, sa mga kaibigan namin na hindi namin sila kilala. Abutin mo din sila. Pagalingin mo sila, O Diyos, sa mga karamdaman na kanilang tinataglay, O Lord. Panginoong Hesus, patuloy ko rin itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na ang iba ay papasok sa kanilang mga trabaho. Panginoong Hesus, ingatan mo sila sa daan. Ilayo mo sila sa anumang mga kapahamakan, Panginoon. Proteksyonan mo sila sa lahat ng bagay na kanilang ginagawa, Panginoon. Amin ding inilapit sa inyo ang aming mga kaibigan na nagtatrabaho sa ibang bansa. Ang mga OFW. Panginoong Hesus, ingatan mo sila. Ilayo mo sila sa mga pagsubok, sa mga tukso, O Diyos. Nagtiis sila sa ibang bansa, malayo sa kanilang mga mahal sa buhay, upang mabigyan nila ng maayos na buhay ang kanilang pamilya dito sa Pilipinas, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, dalangin namin ang mga kaibigan namin na nagmamigrate sa ibang bansa. Sila po'y ingatan mo, O Diyos. Naway ang liwanag ay daladala nila upang ang mga taong nasa kadiliman ay maliwanagan nila ang iyong mga salita, ang kanilang daladala, upang sila, O Diyos, ay makaakit patungo sa buhay na walang hanggan. Panginoong Hesus, amin ding itinataas sa inyo ang kaguluhan ng iyong bayan, ng bayang Israel. Panginoong Hesus, naway hadlangan mo po
ang lahat ng kaguluhang ito. Tulungan mo po ang bawat leaders na magkaroon sila ng kapayapaan. Lalong-lalo na, O Diyos, na sumali naman ang Amerika. Panginoong Hesus, ikaw po ang nakakaalam kung ano ang plano mo, O Diyos, para sa bansang na iyong bayan, Panginoon. Lord, marami na pong kaguluhan ang kanilang nararanasan, pero hindi po sila natatalo dahil nariyan ka, Panginoon, na nasumusuporta, nagproprotect sa iyong bayan, Panginoon. Kaya dalangin namin na matapos na ito, O Diyos, upang ang buong mundo ay hindi na maghihirap para sa mga pangangailangan ng iyong mga anak. Panginoon Jesus, amin din itinataas sa inyo ang aming ang mga kaibigan naming nagsiselebrate ng kanilang kaarawan. Particular na po ang aming presidente ng iyong paaralan, si Dr. Jonathan Gawan, na nagsiselebrate ng kanyang 69th birthday, Panginoon. Bigyan mo po siya ng kalakasan sa araw-araw, karunungan, Panginoon, sa kanyang paglilid ng iyong paaralan upang mapalago ang iyong paaralan. Hindi lang physical, kung hindi spiritual, Panginoon, na patuloy na dalhin ang mga estudyante, mga empleyado sa aming Diyos na buhay, na siyang patuloy na nagbibigay sa amin ng kalakasan. Pagpalain mo po ang buong pamilya ni Dr. Gawan, mula sa kanyang asawa, mga anak at apo. Ikaw, O Diyos, ang siyang magbibigay sa kanila ng kalakasan, Panginoon. Gayon din po, patuloy namin tinataas ang aming mga kaibigan na nagsiselebrate ng kanilang wedding anniversary. Patuloy mo po silang ingatan, pagpalain, naway marami pang pag-iibigan hanggang sa dulo ng kanilang buhay, Panginoon, na kanilang mararanasan. Maraming salamat po, Diyos, sa lahat ng katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Paano tayo makapaglingkod? Yun po ang pamagat ng ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga. Sabi ni Jesus sa Lucas 22:27, ako'y nasa gitna ninyo na gaya niyaong naglilingkod. Bilang tunay na mga tagasunod ni Jesus, kailangan din tayong manglingkod sa iba. Ang paglilingkod ay pagtulong sa iba na nangangailangan ng tulong, di ba? Paglilingkod, serve. Sabi nga, nagpunta si Jesus dito sa lupa, hindi upang paglingkuran, kung hindi upang maglingkod. Di ba? So, ang paglilingkod, na katulad na kay Kristo, ay nagmumula sa tunay na pagmamahal sa tagapagligtas at pagmamahal at pagmamalasakit sa mga taong binigyan niya ng pagkakataon at direksyon na tulungan. Ang pagmamahal ay higit pa sa damdamin. Kapag mahal natin ang iba, nais natin silang tulungan. Lahat tayo ay kailangang handang maglingkod, mga kaibigan, hindi upang tayo paglingkuran. Ang iba nga dyan ay gustong maglingkod, pero ang kanilang pakay ay sila ay paglilingkuran. So ano man ang ating kinikita o edad o katayuan sa lipunan, naniniwala ang ilang tao na mahihirap at mga hamak lamang ang dapat maglingkod. Ayun po no?
Ang iniisip ng tao, ang mga mahihirap, mga hamak lamang ang pwedeng maglingkod. Tayong mga mahihirap, no? Ginagawa tayong mga alipin sa mga mayayaman. No! Ang sabi ng Panginoon, lahat tayo ay dapat maglingkod. No? Hindi upang paglingkuran. Iniisip ng iba na ang paglilingkod ay dapat ibigay ng mayayaman lamang. Ngunit iba ang itinuturo ng ating Panginoong Jesucristo, mga kaibigan. Nang hilingin ng ina ng dalawa sa kanyang mga disipulo na kilalanin niya ang kanyang mga anak sa kanyang kaharian. Sumagot ang Panginoon, ang sinumang magibig na dumakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. May linaw na malinaw, mga kaibigan. Ang sabi ng Panginoon, ang sinumang magibig na dumakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. No? At sinumang magibig na maging una sa inyo ay magiging alipin ninyo. Makikita natin to sa Mateo, Kabanata 20 hanggang 20, talatang 26 hanggang 27. So maraming paraan para makapaglingkod, mga kaibigan. Maaari nating tulungan ang iba sa kabuhayan, sa lipunan, sa pisikal at espiritual. Halimbawa na lamang, maaari tayong magbigay ng pagkain o iba pang bagay sa mga taong nangangailangan ito. Maaari nating tulungan ang mga nangangailangan sa pamagitan ng pagbibigay ng bukas palad na handog ayuno, mga panalangin, di ba? So, maaari tayong maging kaibigan ng isang bagong dating o mga strangers. Maaari nating tamnan ang isang hardin para sa isang nakakatanda o alagaan ang isang taong may sakit. Maaari nating ituro ang ebanghelyo sa isang taong nangangailangan ng katotohanan o aluin ang isang taong nagdadalamhati. Maaari tayong gumawa ng maliit o malaking gawain ng paglilingkod. Hindi natin dapat kaligtaan kailanman na tulungan ang isang tao dahil lamang sa hindi tayo makagawa ng malalaking bagay. Ikinuwento ng isang tao ang dalawang bata na nagpunta sa kanyang pintuan noong kalilipat lamang niya sa isang bagong bayan. Dinalhan siya ng mga bata ng isang basket na may pagkain at sulat na nagsasaad na, kung kailangan po ninyo ng utusan, tawagin po ninyo kami. Yan ang nakalagay sa sulat. Natuwa ang isang balo sa munting kabaitang ito at hindi ito nalimutan kailanman. Gayunman, kung minsan ay kailangan nating magsakripisyo ng malaki para paglingkuran ang isang tao. Ibinigay ng tagapagligtas ang kanyang buhay sa paglilingkod sa atin. Diba? Ibinigay niya, namatay ang ating Diyos. Namatay si Jesus sa krus para lang tayo iligtas doon sa kasalanan. O mag-isip ng mga tao sa inyong pamilya o komunidad na nangangailangan sa espitong pangkabuhayan, panlipunan, pisikal o espiritual. Isiping mabuti kung ano ang maaari nating gawin upang mapaglingkuran sila.
Bakit nais ng Panginoon na paglingkuran natin ang iba, mga kaibigan? Sa pamagitan ng paglilingkod ng kalalakihan at kababaihan at mga kabataan, ang gawain ng Diyos ay naisa sa gawa. Tunay na napapansin tayo ng Diyos at binabantayan niya tayo. Ngunit, karaniwan, nasa pamagitan ng ibang tao niya ibinibigay ang ating mga pangangailangan. Sa buong buhay natin, mga kaibigan, lahat tayo ay umaasa sa tulong ng iba. Kahit yung mga mayayaman, mga politiko, di ba, umaasa sila sa tulong ng iba, sa tulong natin. Di ba? Noong mga sanggol pa tayo, mga kaibigan, pinakain, binihisan, at inalagaan tayo ng ating mga magulang. Kung wala ang pangangalagang ito, maaaring namatay tayo. Nang lumaki na tayo, tinuruan tayo ng ibang tao ng mga kasanayan at pag-uugali. Kaya nga, pumunta tayo ng eskwelahan, nag-aaral, tinuturuan tayo ng mga guro. Di ba? Para tayo ay lumago. So marami sa atin ang nangangailangan ng pangangalaga sa panahon ng karamdaman o ng pera sa panahon ng financial na crisis. Ang ilan sa atin ay humihiling sa Diyos na pagpalain ang mga taong naghihirap at pagkatapos ay walang ginagawa para sa kanila. Dapat nating tandaan, mga kaibigan, na ang Diyos ay gumagawa sa pamagitan ng ibang tao. Sa pamagitan natin. Di ba? Kapag tinutulungan natin ang isa't isa, mga kaibigan, pinaglilingkuran natin ang Diyos. Ha? Pinaglilingkuran niya silang lahat ng habang buhay na nagtatrabaho para sa sariling ikabubuhay sa halip na tustusan ng mga tao. Sa isang inspiradong sermon, ipinaliwanag niya kung bakit gustong-gusto niya ang maglingkod na sinasabing, kung kayo ay nasa paglilingkod ng inyong kapwa-tao, kayo ay nasa paglilingkod lamang ng isang Diyos. Diba? Pag pinaglingkuran mo ang isang hamak o ang nasa laylayan ng lipunan, ay pinaglilingkuran mo ang ating Panginoong Hesukristo. Ano bang sinasabi niya? Ano ba ang pinaka-importanting utos ng Panginoon? Diba? Ang una ay mahalin mo ang iyong Panginoon, Diyos. At ang pangalawa, mahalin mo ang iyong kapwa. O, diba? Tulad ng iyong sarili. So, tayo ay maglilingkod sa ating kapwa upang tayo din, upang tayo maglilingkuran ang ating Panginoong Hesukristo. At kung ako na tinatawag ninyong hari ay nagpapagal upang paglingkuran kayo, hindi ba't nararapat na kayo ay magpagal upang paglingkuran ang isa't isa? O di ba yun ang sinabi ng Panginoon? Kung siya ay tinatawag nating hari, ay nagpapagal upang paglingkuran tayo, hindi ba't nararapat lamang na tayo ay magpagal din upang paglingkuran ang bawat isa? Manalangin tayo. Marami pong salamat, Panginoon, sa mga salitang amin na pagbubulay-bulayan ngayong umaga. Upang maglingkod kami sa aming kapwa, Panginoon. Kapag kami nakapaglingkod, kami na rin ay nakapaglingkod sa iyo, Panginoon, bilang aming Panginoon
at tagapagligtas. Lord, salamat. Panginoon, naway matutunan po namin na magpasalamat sa lahat ng biyayang ipinagkaloob ninyo sa amin. Matutunan po namin na makontento dahil sa hindi na mahalaga. Kung ito man ay malaki o maliit na mga biyayang ito, ang importante o Diyos, ito'y galing sa aming Panginoong Jesucristo. Panginoon, nasa iyong mga kamay ang aming pag-asa at pagtitiis namin ay magbunga nawa ng kabutihan sa pamagitan mo. Panginoon Hesus, ipinapanalangin namin ang mga kaibigan namin na naliligaw ng landas. Naway matagpuan nila ang liwanag at tanggapin kanila bilang kanilang Diyos at tagapagligtas. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang iyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen.